Mga kabida, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, nakakalungkot ito hong pinag-usapan po ni Vice President Sara Duterte, mga kabida, at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob mismo ng kanyang selda. Kung saan po ay nagbigay na po ng kanyang huling habilin ito hong si former President Rodrigo Duterte sa kanya pong anak. At gusto lang pong ipaalam po ng dating Pangulo, kung sakali hong siya po ay mamatay, mga kabida, kung saan po siya mamatay, doon lang po siya i-cremate, Ibig sabihin po kung sa Netherlands daw siya mamatay po, mga kabida, kailangang i-cremate po siya doon, At wag na pong iuwi sa Pilipinas. Nakakalungkot yan. Kasi alam naman po natin yung kondisyon po ng dating Pangulo, mga kabida. Yung description po ng kanyang dating asawa na si Miss Elizabeth, nung siya po ay bumisita po sa loob po ng kanyang detention cell, diyan po sa The Hague, Netherlands. Medyo hindi po maganda yung kanya pong kalagayan po, mga kabida. Although sinabi po ni Miss Elizabeth, na healthy ang dating Pangulo, pero yung kanyang physical condition po, nagsasabi po na hindi, mga kabida. Kasi ang kanyang description po doon is butot balat na lang po, yung dating Pangulo, mga kabida. Dahil hindi na po siya kumakain. Kasi yung kanyang parating kinakain, parang nagsawa na po, yung dating Pangulo. Kasi iba kasi yung pagkain po ng, dyan po sa Europe, sa Netherlands. Iba yun doon sa kanyang kinagisnan na pagkain po, mga kabida. Pagkain simpleng Pinoy, Okay? So siguro, minabuti po niya na hindi na lang po kumain kaysa kumain ho sa mga pagkain na kumbaga nakakasawa na po para sa kanya. Pangalawa po, alam naman po natin may iniindang sakit ito kung si Digong, kahit na sabihin po o sinabi po ni Miss Elizabeth na hindi na raw nagte-take ng kanya hong medicine, ito hong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kabida. Pero nakakabahala po yun, matanda na po ito hong si dating Pangulong Duterte, Kailangan po niya ng pagkain sa kanyang katawan, para masustain yung kanyang pong energy. Diba? Kaya nga, nakakalungkot nung sinabi po ni VP Sara na yun yung bilin ng kanyang ama, Ito, babasahin ko lang po itong post po ng Gikan sa Masa para sa Masa, po. Alright? Na pinost po, mga kabida, ni Paulo Lino Canilote. Ang sinabi po dito ng dating Pangulo kay VP Sara, okay, na kanyang ipinaabot din, para po sa sambayan ng Pilipino, po. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito. Vice President Sara Duterte. Ayan. Lungkot, Okay? Dami hong nag-react ho dito, mga kabida, dito po sa post po ni Paulo Lino Canilote, po, meron po siyang 11,000 reactions, 1.7 comments, and 875 shares po, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po yung ilan sa mga comments dito sa nakakalungkot na ibinalita po, ni Vice President Sara Duterte, mga kabida. Tandaan mo tong bongbong ha. Keep praying. We keep praying. Alright? Tapos, eto pa po dito, Now, what we can do.
Okay? Mga animal mo, bantay radyod ang Ginoo ninyo. Okay? Favorite Bible verse ni FPRRD, ang Ecclesiastes 3:18, first verse. There is a time for everything and a season for every activity under heaven. Kaya ang sakit-sakit. That's why this feels so hard, like we are all breaking into pieces. The hardest part of growing up is watching time slowly taking everything we love. We will fight. Makauwi katay. Ayan. Hoping pa rin. Dami hong nag-hope, umasa na makakauwi pa. Ito hong si dating Pangulong Duterte, mga kabida. Hoping na makakauwi siya ng buhay. Okay? May chance pa po. Baka po, maawa po ito pong International Criminal Court. Sa kanya pong kahilingan na pansamantalang makalaya po sa pamamagitan po ng interim release. Ito hong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kabida. That makes sense and practical. I'm not only talking about his wish, but it's practical for all Pinoy living overseas. His skin and bones is not too bad, considering that he is not taking all his medicines anymore. What I'm curious about is his blood work and blood sugar spike. Most likely he is homesick and might be depressed, and who will not be? Let's not stop our prayers and support for his better health and homecoming soon. Ang problema kasi dito, alam naman po natin siguro na may effect kay former President Digong yung kanya hong pagkakaditine, yung homesick po niya, po, mga kabida. Yung hindi na po siya nakakakain po ng mga pagkain na kanya pong kinakasanayan po, sa Pilipinas. May epekto kasi sa kanyang overall health yan, yung ang kanya pong depression, I'm sure, depressed po itong si dating Pangulong Duterte sa mga pangyayari po, Kasi hindi po niya inaasahan po yan, Always niyang sinabi po noon, na over his dead body, hindi ho siya mahuhuli at hindi po pwedeng hulihin. Ito hong si dating Pangulong Duterte ng tagalabas, ng taga ibang bansa, Ito pong International Criminal Court, considering wala hong jurisdiction over his body, over his person, ito pong ICC, mga kabida. Pero hindi po niya lubos akalain na pwede palang mangyari yon, na ipagkanulo po siya ng kanyang sariling bansa, doon po sa International Criminal Court, mga kabida. Kaya I'm sure disappointed po siya doon, may nararamdaman po siyang depression, po, dahil sa hindi ho inaasahang pangyayari po, mga kabida. Kaya nga, nung sinabihan daw siya ni dating presidential spokesperson Harry Roque, mga kabida, while they were still in Hong Kong, po, na huwag kang umuwi. Dahil ho, may intelligence report na huhulihin daw ito hong si dating Pangulong Duterte, mga kabida. Pero nagpumilit pa rin ito hong si Digong, at umuwi pa rin. Kasi hindi po niya inaasahan po na huhulihin siya. Kasi nasa mindset kasi niya na wala hong jurisdiction ang ICC, na hindi po siya pwedeng ipagkanulo po ng Marcos administration. Nangyari po, mga kabida. So wala na po siyang ligtas, Kahit anong gawin po niya, nung nandun na po siya sa Ninoy Aquino International Airport at nakaharap na po niya itong si General Torre at iba pang mga otoridad, wala na po siyang nagawa. Diba? It was his end na po, nung time na yon.
Lalong-lalo na po, nung dinala na po siya sa ICC po mga kabida, yun na po yung kanyang nasa isip po, ano, na this is my time, ano. Okay? Pero bilib din ako ano kay Digong kasi kahit na po ganyan yung kanya pong sitwasyon po mga kabida, parati pa rin niyang sinasabi sa kanyang sarili ano na if this is my time, so be it ano. Kumbaga, kung ito na po yung aking panahon, ito na po yung aking katapusan, so be it. Yun yung parating sinasabi po niya ano, mga kabida. Kaya nga, ipagdasal na lang po natin ito hong si dating Pangulong Duterte para sa akin po mga kabida, no? Sa akin pong basa dito sa actions ng ICC, ano? Right from the start na nag-motion ito hong kampo po ni Digong, ano? Unang-una, yung disqualification para ho sa dalawang mga judges, binasura po ng International Criminal Court. Ano? Unanimous pa, mga kabida. Out of 18 judges, 18 yung bumoto ano na hindi po pagbigyan ito hong kampo po ni Digong ano na disqualify ito hong dalawang judges po ng pre-trial chamber dahil sa kanya pong o sa kanila pong bias, prejudgment po makabida doon po sa issue po ng jurisdiction ano po no. So doon pa lang medyo alanganin na po ako ano yung hiling po ano ni Attorney Kaufman ano po mga kabida na ibasura yung kaso hanggang ngayon wala pa po ano. Kaya nga duda po ako dito sa magiging desisyon po ng International Criminal Court against the former president. Ang tingin ko po talagang determinado ito ano na i-try at saka i-convict itong dating pangulo po mga kabida. Kasi pinasukan na po ng politika yung ICC na yan, ano? Tama yung assessment po ni President Donald Trump, mga kabida, na highly politicized na po itong International Criminal Court. Nagpapadala kasi sila sa pressure, ano? Nagpapadala kasi sila kung ano po yung mga lumabas po, ano, ng mga balibalita. Okay? Yung pressure mula sa ibang mga grupo, ano? Na anti-Duterte po mga kabida, mas nakikinig sila doon Tingnan nyo lang yung naunang agreement po, no? Nung sinabi po ni Attorney Nicholas Kaufman po mga kabida na wala hong opposition ito pong prosecution dito sa interim release, ano? Malinaw po yun. Sinabi po yun ni Attorney Kaufman Sinabi po yun niya with confidence, ano? Na walang opposition ito pong prosecution. Bigla na lang pong nag-360 itong prosecution po, ano? Biglang tumutol dito sa interim release. After na lumabas yung mga issues po, ano? Like for example, yung tinatakot daw ng mga supporters ni dating Pangulong Duterte, itong mga witnesses, itong mga kaanak po ng mga nabiktima daw sa war on drugs ng dating Pangulo, ano? Di ba? So biglang tumambling itong prosecution po mga kabida. Kaya yun, nagtaka po itong si Attorney Kaufman bakit biglang bumaliktad yun yung nauna pong anong tawag po dito arrangement ano na hindi ho tutol o tututol ito hong prosecution dito ho sa interim release. Pero yun nga Anyway, hindi man talaga stable yung decision po ng tao ano mga kabida. Ever since, hindi po magiging stable po yan. Okay? Pwede hong bumaliktad kung anong sinasabi po nila ngayon, baka later on, bumaliktad po yan. Ano? Possible po. So, yun yung nangyari po mga kabida. Kaya nga, wag na po tayong umasa dito sa International Criminal Court. Ako personally, ayaw kong umasa po dyan. Ano? Ayaw kong umasa po dyan. Baka masaktan lang po tayo, ano, mga kabida. So, yun po, nakakalungkot. Ito hong ibinalita po ni Vice President Sara Duterte, ano? Pagdasal na lang po natin na sana po, matauhan ito pong ICC po mga kabida. Kasi ang sabi po ni Attorney Kaufman, ngayong buwan daw, magdedesisyon na raw ito, ano? Para ho dito sa interim release po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel,
Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.